Kailangan nating maging loyal, maging faithful, maging sa ating trabaho, sa ating ministeryo, or even sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating partners in life. Diba? Kaya pag-uusapan natin, dapat tapat tayong mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Dapat tapat ka, kapatid. Dapat tapat ako. Diba? Kasi ang pinaglilingkuran nating Panginoon, ang Diyos natin, tapat. And po, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. At yan po ang pag-uusapan natin today, at ang pag-aaralan po natin ay hango po sa libro na Unsung Hero. Alam niyo po, napakapalad po nating taga Church of God, kasi meron po tayong homegrown book. Ginawa po ito ng mga children's ministry teachers. Meron ba teacher dito? Si children's ministry or Sunday school teacher? Taas ang kamay. Sige, palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng mga teachers. Ang Unsung Hero po ay isinulat po ng mga almost 30 teachers, layout artists, editors. Pinalalangin po nila yan, pinagpagalan po nila yan, binuhusan po ng wisdom ng Panginoon. At ginawa po nila ng almost 3 years. At ngayon, 2025, 2026, aaralin po ng mga anak po natin yan sa Sunday School, sa Children's Ministry. Bunga po yan ng pagpapagal. At ang nakakatawa pa, yung aaralin nila ngayong April, ng mga anak natin sa Sunday School, yun din po yung aaralin natin today. Ewan po ba yun? Excited ba kayo? At siya po si Eliezer. Diba? Sino po ba si Eliezer? Si Eliezer, kilala niyo po ba si Eliezer? Ayan. Baka sa iba, kilala po siya. Ipapakilala ko po sa inyo ngayon. Aaralin po natin ang buhay niya. At sino po ba si Eliezer? Siya po ay katulong. Ayan. Servant ni Abraham. Siya rin po ay katagalan ni Abraham sa kanyang buong sambahayan. At siya po ay inaakala ni Abraham na magiging tagapagmana niya kasi hindi po siya nagkaanak eh. Wala pa si Isaac, akala ni Abraham, siya po yung magiging tagapagmana. Diba? Ikaw ba may tagapagmana ka na? Wala pa. O ikaw yung tagapagmana. Oh, praise the Lord. Sige, pumalakpak na ang mga tagapagmana ng Panginoon. O lahat po tayo tagapagmana ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, we are heirs of God, tagapagmana ng Diyos, at tulad na tagapagmana ng Panginoong Jesus. Si LDP 1 po yun eh. Sa lesson 3, nag-promote pa yun. The stages of salvation. Even po ba doon? Anyways, going back to the life of Eliezer, Eliezer po was first mentioned in the Bible, dito po sa verse po natin today, sa Genesis chapter 15, verse 2. At anong sabi niyan? But Abraham said, diba? Kasi kausap po na ni Abraham ang Diyos. Sa verse 1 po, ang sabi po ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will be your shield. I will be your great reward. Yun po ang sabi ng Diyos kay Abraham. Kaya sabi ang tugon ni Abraham, Oh Lord God, what will you give me? Kasi sabi, bibigyan pa ng Diyos si Abraham eh. Kaya ang sagot ni Abraham, Lord, what will you give me? For I continue childless, wala pa akong anak. And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Diba? Wala siyang anak. Ang magiging tagapagmana daw niya, si Eliezer. Yung pag-uusapan natin ngayon, sino ba si Eliezer? Diba? Saglit po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Heavenly Father God, in the name of Jesus, we praise and thank you, God. We praise and glorify you, Panginoon. Salamat sa pagdakop sa amin sa lugar na ito. And as we learn from you today, make us worthy, open our hearts, our minds, at hayaan mo na ang salita mo, Panginoon, ang magbabago patuloy na magbabago sa bawat isa sa amin. Be with us, be magnified in our needs, in Jesus' name. Amen and amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So, ayan po ay inutusan, no? Kaya po tinawag ni
Si Eliezer po ay isang servant, tagapagmana, wow. At ito pong time na ito ay ginawa siyang, sinasabi ni Abraham na talagang gagawin ko siyang tagapagmana. Siya na po yung tagapagmana ko. Ang tanong, bakit kaya siya naging tagapagmana? Maliban sa walang anak, bakit hindi yung ibang servant ang pinili? Di ba? Pwede naman, malamang maraming servant si Abraham. Pero bakit si Eliezer ang gagawing sana tagapagmana ng lahat ng ari-arian? Wow. Kasi susunod po na verse, ang sabi po diyan, sa chapter 24 verse 2. Kasi si Eliezer po, noong 15, pinakilala ni Abraham si Eliezer kay God. Eto nga yung tagapagmana ko, wala akong anak. And after po nung usap na yon with God, syempre nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak, hindi yan. Diba? Labas ka, tingnan mo yung stars. Ganyan kasing dami yung magiging descendants mo, sabi ng Diyos kay Abraham. At sa mga susunod pang mga chapters and verses, nangyari ngang ipinanganak si Isaac. Amen po ba doon? Napanganak si Isaac, and in chapter 21, tinest si Abraham, patungkol kay Isaac, pinapa-offer po yun. Tama po ba? At etong verse po na ito, chapter and verse 2, sabi po dyan, tinawag niya na si Eliezer. Kung mapapansin niyo po, kung basahin niyo po sa inyong Bible or kahit pag-uwi po ninyo, yung verse 1 ng chapter 24, ang sabi po doon, when Abraham was old and well in age, God blessed him. Well, ibig sabihin, yumaman pa lang yumaman. Di ba? Siyempre, matanda na si Abraham, gusto niya na mag-asawa yung anak niya. Kaya po etong time na ito, verse 2, anong sabi dyan? Abraham said to his servant, the oldest of his household, who had in charge of all he had, sabi ni Abraham, mangako ka sa akin. Yung oldest. Kaya pala sa kanya ipapamana kasi siya yung oldest. Diba? Siya yung oldest. Mangako ka sa akin na hindi ka kukuha ng asawa dito. Kundi, pupunta ka doon, hahanap ka ng asawa doon sa aking mga kapamilya. Yun po yung sinundan niya, yung verse na yan. Or sumunod sa verse na po yan. So, hinighlight niyo po yung oldest. Ano po ba ibig sabihin ng oldest? In Hebrew, ang oldest po ay sa akin. Hindi po sa inyo, sa akin. Kaya pala binigay na kay Eliezer kasi siya yung pinakamatanda sa akin. Ano po ba ibig sabihin ng sa akin? Elderly, old, having wisdom and experience and respected for his knowledge. So, matalino, faithful, experience, wow. Kaya pala sa kanya pinamana. At etong time na ito, siya naman ay inuutusan. O, wag kang anong tawag dito, wag mong bibigyan ng asawa ang anak mo kasi baka mamatay si Abraham, hindi makapag-asawa kung saan lang mo. Kaya pinagbilinan, inutusan, doon ka pumunta sa aking mga kamag-anak at doon ka kumuha ng asawa ng aking anak na si Isaac. Amen po ba doon? Bakit kaya tumanda si Eliezer doon sa tahanan ni Abraham? Bakit kaya siya inabot ng pagkatanda doon? Di ba? Kasi po, faithful po siya. Wow! Nanatili po siya doon at nakita niya po yung pagmamahal sa tahanan ni Abraham. Kaya tumanda na po siya doon. Nanatili na po siya. Di ba? Tama nga naman. Ikaw pa ay mananatili sa isang lugar nang walang pagmamahal o kapayapaan? Siyempre, hindi aalis ka pag magulo. Pero ito, nakitaan niya ng love ang pamilya, kaya siya naging loving. Nakitaan niya faithful ang Abraham sa Diyos, kasi nasaksihan niya po yun eh. Di ba? Yung faith ni Abraham sa Diyos, kaya siya rin ay naging faithful sa kanyang amo kay Abraham. At paano po ba siya nagkaroon ng love? Naging faithful? Paano po ba siya naging nanatili doon ng mahabang panahon? Naging permanent? Kasi po in verse 12, ano po ang sabi dyan?
Ito po yung nananalangin si Eliezer. Ano po ang sabi dyan? O Lord my God, of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham. Kasi si Eliezer po, saksi din po siya sa pagmamahal ng Diyos kay Abraham. At nasaksihan din po ni Eliezer yung pagmamahal ni Abraham sa Diyos at yung pagmamahal ni Abraham sa kanya mismo at sa kanyang buong pamilya. Kaya po siya, nakita niyang mahal ng Diyos si Abraham, mahal ni Abraham ang Diyos, mahal ni Abraham ang pamilya niya at lahat ng tauhan, siya po ay meron ding pagmamahal. Amen po ba doon? Kaya, mahal niya na rin yung Diyos eh. Kinilala niya na rin yung Diyos. Amen po ba? Kaya nanatili siyang faithful servant. Tapat, loyal. Dahil meron siyang steadfast love. Ano po ba yung steadfast love? Tinignan ko rin po siya in Hebrew. Ang steadfast love po in Hebrew ay hesed. Di ba? Hesed. Ano po ba ang ibig sabihin ng hesed? Enduring love, loyalty, commitment to action, and permanence. Faithfulness. Pag love mo pala, wow! Pag sobra-sobra mong love, sa Hebrew pala, hesed. Ikaw ba may love ka? Kaya pala hesed. Dapat pala ang nagsasabi talaga, ang nauuna lalaki. Hesed. Hindi pwedeng babae mauna, hindi hesed. Di ba? Kaya kayo mga babae, kung meron na kayong pinapanalangin at feeling nyo, love nyo na siya, antayin nyo namang magsalita. Parang nauuna na ata kayo. Wag, antay lang. Wait lang tayo dyan sa mga ganyang bagay. Kidding aside, kaya po, naging faithful, wow, naging matanda si Eliezer because he witnessed yung love. Love ng Diyos, love ni Abraham, kaya namunga rin po ng love. Kaya po siya naging faithful na natili. Naging oldest to the point na pamamanahan pa po siya ni Abraham. Amen po ba doon? Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Love. Love is pambihira. Parang palasak naman yung love eh. Paano ba talaga mapapakita yung love? Paano ba talaga mapapakita tapat ka? At ikaw ay may love? Wow. Paano ba natin mapapakita yun? Di ba? Siyempre, una, tulad ni Eliezer, we must listen intently. Pag love mo pala, nakikinig ka. Pag tapat ka pala, nakikinig kang maigi. Nakikinig ba kayo? Parang natutulog na kayo. Kaya pala dalawa ang tenga. Wow. Left and right. Para magamit natin carefully so that we could listen intently. Di ba? Para pag may sinabi, may instruction, wow, mapapakinggan natin maigi. Dapat pakinggan maigi. Kasi it shows love. It shows our steadfast love, yung hesed na tinatawag, di ba, sa Hebrew. Kung nakikinig tayo, maigi. And Eliezer, talaga naman, he listened intently to his master Abraham. Tama po ba? Kasi po, nung inutusan ni Abraham, si Eliezer, ito po ay makikita natin sa chapter 24, verses 3 hanggang 8, ito po yung time na tinawag niya si Eliezer, yung pinakamatanda, tapos inutusan. Ang utos, uulitin ko po yung utos, huwag mong hahayaang makapag-asawa ang anak ko dito. Pumunta ka doon sa lugar ng aking kapamilya, hanapan mo ng asawa ang anak ko doon. Sabi ni Eliezer, Sir, paano kung hindi sumama? Dadalhin ko ba yung anak mo doon? Anong sagot ni Abraham? Wag. Sasamahan ka ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Pagpapalain ka niya doon. Pero, pag hindi sumama, yung babae, okay na.
hindi ka na bounded ng pangako mo sa akin. Okay na yan, nagawa mo na naman yung lahat. Diba? Pinakinggan maigi yun. Anong katibayan? That Eliezer listened intently to the instruction or to the command of Abraham. Kasi po, nung nandun na po siya, si Eliezer, on verses 37 to 41, this is the time, natapos na yung nagawa niya yung mission niya, tapos pinagkikwento na po siya doon kay Laban, kay Rebecca, at sa mga pamilya. Di ba? Yun din po ang sinabi niya. Di ba? Nung kinikwento niya na kay Laban, sabi po kasi ni Abraham, pinangako niya po ako, wag daw po ako kukuha ng asawa doon, ni Isaac sa lugar namin, kung hindi dito, sa kapamilya niya. At kung hindi daw po sasama yung babae sa akin, mawawala na daw yung pinangako ko. Hindi na ako bounded doon. Kaya po hiniling ko sa Diyos, ganyan, ayun, napagpapalain ako ng Diyos dito. Ganun po yun, yung sinabi ni Abraham, eksakto. Ganun din po yung pakinig, yung understanding ni Eliezer. Amen? Tayo po ba pag inutusan, ganun din yung understanding po natin. Pinapakinggan ba natin maigi? Baka naman pag may nag-i-instruct sa atin, wow, hindi tayo nakafocus, hindi tayo nakikinig. Isang tenga lang yung ginagamit natin, papasok, tapos yung isa palabas. Sana po hindi ganun. Dapat we listen intently para maintindihan po nating maigi yung utos. Kasi pag hindi natin naintindihan yung utos, hindi natin magagawa 100%. Amen mo ba doon? Kaya dapat we should listen carefully, intently, and may paggalang reverently for us to fully understand the instruction, the command, the task given. Amen po ba doon? In the New Testament, meron din pong sinabi, Luke 8:18, ano pong sabi dyan? Therefore, consider carefully how you listen. Bakit? Importante pala talaga yung pakikinig. Kung paano tayo makikinig, dapat daw maingat tayo sa pakikinig. Bakit? Whoever has will be given more. Whoever does not have, wow, even what they think they have will be taken from them. Pag hindi daw tayo seryoso sa pakikinig, kung ano yung meron sa atin, kung meron man tayo, wow, mawawala yan. Aalisin sa atin. Pero kung ikaw naman po ay nakikinig intently, carefully, closely, to understand, kung ano daw po yung meron tayo, dadagdagan ang dadagdagan. Amen po ba doon? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya dapat we listen intently. We listen carefully. We listen closely. Then what? After listening, after understanding fully, ano naman ang susunod? Para mapakita may love tayo, meron tayong faithfulness. Di ba? Na faithful tayo. Ano naman ang susunod? Kung narinig, napakinggan, at naintindihan, dapat we obey immediately. Amen? Pero bakit kaya pag inutusan tayo, ano ang madalas nating sagot? Wait lang. Alam na this. Diba? Bakit ganun? Wait lang. Bakit hindi pwedeng mag-obey immediately? Naintindihan mo naman yung utos. Hindi ba pwedeng sumunod na lang? Ako po ay magulang, may anak, di ba? Baka ibang magulang yung isipin nyo. Pag nag-uutos po ako, pag may sinasabi po ako, nakakainis. Ayugot, pero na ang sasagot sa iyo, wait lang. Wait lang. At simple lang yung instruction. Simple lang yung inuutos, pero wait lang. Paano na kaya kung si God yung nag-uutos? Nag-i-instruct, napakinggan mo naman. Tapos, wait lang. Wow. Dapat umay immediately. Alam nyo, meron nga pong iba, hindi po wait lang ang sinasabi. Nagbabagong anyo sila pag inutusan, pag sinabihan. Nagtra-transform, alam niyo po ba yun? Pag inutusan, wow,
Ang sagot, ba't ako? Nagiging paniki. Nagtra-transform, di ba? Wow. Pwede bang we obey immediately? Pwede ba yun? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Eliezer, sa verse 10, sabi po dyan, then the servant, Eliezer, took 10 of his master's camels and departed. Wow. Inutusan, nakinig, naintindihan. Ayun. Sunod agad. Di ba? Sunod agad, pero tayo hirap na hirap sumunod. Ang tagal makasunod, nagbabagong anyo pa. Malinaw na malinaw naman, sabi, follow God's instruction exactly as given. Wow. Pero bakit ang hirap? Di ba? Meron po in the New Testament, ito po yung tingin ko, personal tingin ko, na application ng utos ni Abraham kay Eliezer na humanap ng mapapangasawa dun sa lugar ng kanyang pamilya. Kumbaga, kapamilya sa lugar ng kanyang kapatid. Alam niyo po ang sinasabi ko na application on it? Na tayo po, na mga Kristiyano, na may Kristo sa puso, dapat ang hinahanap din po nating mapapangasawa, may Kristo. Unang-una sa lahat. Hindi po unang-una sa lahat pogi. Maganda, mayaman, may pera, magandang career. Dapat the first criteria, if we are looking for a partner in life, a long-time partner, a lifetime partner in life, asawa, kapamilya natin kay Hesus Kristo. Parang ayaw niyo. Amen po ba doon? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Pero, merong mga hindi sumusunod. Hindi nag-o-obey dun sa instruction na yun. Diba? Merong hindi nag-o-obey. Bakit? Ang dahilan nga nila, hindi. Okay lang yan kasi C2S ko naman siya. Okay lang, yung girlfriend ko, kahit anong pa yan, kahit anong religion pa niya. Hindi, i-evangelize ko naman yan eh. Yan. Napunta sa evangeligaw. Niligawan, i-evangelize para pa-born again. Pero hindi po ganun ang instruction ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon, nagsabi, 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Malinaw. Huwag kang makipamatok sa hindi mo kamananampalataya. Pero nakakalungkot, malinaw na instruction, hindi masunod. Anong sabi ni Santiago sa atin? Be doers, James 1:22. But be doers of the word and not hearers only. Kasi pag hindi mo ginawa yung sinasabi sa'yo, nakikinig ka lang, you do not obey, wow, niloloko mo lang yung sarili mo. We are deceiving ourselves. Malinaw na malinaw. Kaya kailangan po, pag nakinig, naintindihan, anong susunod? Obey immediately. Wow. Dapat ganun. Wala nang patumpik-tumpik. Wala nang wait lang. Wala nang transformation. Wala na. Sunod na agad. Tulad po ni Eliezer. Sunod agad. We listen intently, we obey immediately. So what's next? So that we can show our love, our faithfulness. Kailangan po vigilant tayo. Nagmamatyan. Kailangan po yan. We need to be watchful. We need to be discerning. We need to be prayerful. Ewan po ba doon? Kung ano yung pangangailangan, may utos, susundin mo, may pangangailangan kang gagawin, may mga materials ka kailangan bitbitin, anong gagamitin sa sakyan, ayun. Dapat ready mo, plinano mo yun, prepare mo yun, pagpe-pray mo din yun. Kailangan maging vigilant po tayo. Ito po yung kasunod ng verse na binasa natin kanina.
Di ba? When he took 10 camels, at saka umalis na, ano yung sumunod na praise? Taking all sort of choice gifts. Yeah. Kailangan magdala ng mga regalo. Pipiliin ko mga regalo kasi kailangan may maibigay ako sa pamilya, sa babae. Di ba? Ganun po yun eh. Kaya tapos, anong ginawa niya? Then he arose and went to Mesopotamia, the city of Nahor. Kung ano po yung pangangailangan, resources, sasakyan, at iba pa, ayun, kailangan ready ka. Kailangan na plano mo, kailangan you are ready. Di ba? And hindi ka lang dapat ready. Kung ano pa yung mga dapat mong gagawin, hahanapin mo. Paplanuhin mo kasi yun eh. Maghahanda ka eh. Tapos, saan ba maraming mga dumadaang babae? Saan ba nagstay yung mga babae? Yung mga kamag-anak niya, kasi hindi naman niya alam mata yung bahay ni Abraham. Isang lugar na lang, kung Quezon City, di ba? Panghirap doon. Or kung General Trias or Trece Martires, saan doon? Ang talino eh. Kaya talagang watchful and discerning si Eliezer. Bakit? Kasi on the following verse, he made the camels kneel down outside the city by the well. Diba? Kung saan maraming umiikip na mga babae. Diba? Ready. Hindi lang yung sugod ng sugod. Kailangan may plano at nagpe-prepare. Watchful, discerning. Wow. Ang galing. Napakagaling na servant. At hindi po siya natigil sa pagplano, sa pag-prepare. Ang sumunod po, siya po ay nanalangin. In verse 12, and he said, Eliezer, O Lord, God of my master Abraham, please grant, wow, me success today and show steadfast love to my master Abraham. Saksi talaga siya sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang master. At pinilin din ng master niya yun. Sasamahan ka ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi po siya tumigil sa pagplano, sa pagsunod. Nagplano, naghanda, at nanalangin. He prayed while he prepares himself. He prepared himself. Kaya pala may salita ngayon, nakita ko po ito sa Facebook. When you prepare, you pray. Dapat pray, pair. Nag-gets nyo ba yung sinabi ko? Pray, pair. Diba? Hindi lang just prepare, we pray as we prepare. Kaya pray, pair. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya we need to be really, we remain watchful. We remain discerning. We remain prayerful as we focus on the task at hand. Nakakalungkot po ngayong panahon ito, yung mga Kristiyano, may mga Kristiyano, marami siguro, o hindi naman ganun karami, pero meron, wow, hindi sila nagiging vigilant, hindi sila nagiging discerning, hindi sila nagiging watchful. I'm not throwing judgment on them, pero observe ko lang po sa maraming Kristiyano, kakilala ko at hindi. Facebook naman, laganap naman po yun. Nagpapakayan pa nga, parehas mga Kristiyano. Alam niyo po kung saan sila nakafocus ngayon? Wow. Sa mundo, sa politika, sa showbiz. Diba? Pati yung kinasal, na yung tatay, parang napilitang imbitahan. Wow, pinagkakaabalahan pa yun. Kamayan nyo na lang po tanongin sa akin kung sino yun. Di ba? Wow. Yung politika, mga Kristiyano, may kanya-kanyang kulay. Sa pula, sa puti, sa dilaw, sa green, sa wow. We don't focus on the task at hand. Nakakalungkot. Pwede ba tayong tawagin faithful servant? Pwede ba tayong makitaan ng love ng Diyos? Kung ang focus natin ay mundo, yung nangyayari sa mundo.
yung election. Ang focus natin, kung sinong magbibigay sa akin, siyang iboboto ko. Wow! Kalungkot naman. Kulang pa ba ang Panginoong Jesus sa'yo? Nag-aantay ka pa ng 3 ulo? Wag naman. Ang Diyos po natin, ang Panginoon, sa 2 bagay po siya nalulugod sa atin. Ang gusto po ng Diyos sa atin gawin ay feeling ko po 2 bagay. Ano po yun? Doon po tayo mag-focus. Una, sa pananampalataya nating lumago pa. Amen po ba doon? Kasi sabi, kung wala tayong pananampalataya, we cannot please God. Amen? At pangalawa, sa kaluluwa, yung share natin at pamuborn again. Kasi pag meron pong isang kaluluwa na na-born again, wow! Ang daming anghel sa langit ang nagse-celebrate. Amen po ba doon? Kaya pwede ba, doon na lang tayo mag-focus para naman mangyari yung born again Pilipinas. Wow! Diyan na lang tayo mag-focus, kapatid. Let's be vigilant. Kailangan po natin yan ngayong panahon ito. Sana pagbalik ng Panginoon, malaking kontribusyon po natin. Bahagi tayo ng born again Pilipinas. Listen intently, obey immediately, vigilance is necessary. At ano yung dulo? Siyempre, nag-e-expect tayo ng positive result. Katagumpayan ng mission. Amen? Gusto natin ang mission accomplished. Wow. Dapat expectant tayo. Siyempre, nagplano ka, nag-prepare ka, nanalangin ka. Dapat we expect positive result, yung tagumpay, victory. Amen? Accomplishment of our mission. Yun po yun. And truly, nung nanalangin si Eliezer, wow, sabi ng sumunod na verse, in verse 15, before he had finished speaking, bago nung matapos si Eliezer, behold, Rebecca, wow, who was born to Bethuel, the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her water jar on her shoulder. Wow. Answered prayer. Amen? Kasi ang Diyos po natin, Diyos na tumutugon sa panalangin. Amen? Sige, palampakan po natin ang Panginoon. And when God answers prayers, wala pong delay yun. Amen? Sige, palampakan po natin ang Panginoon. Hindi po na-delay ang pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Amen? Ano po ba? Baka nag-iisip kayo dyan, ha? Hanggang ngayon na, hindi pa ako sinasagot ng Panginoon. Ang tagal-tagal ko na itong pinapanalangin, hindi pa rin niya sinasagot. Kapatid, baka sinagot ka na, no. Pinipilit pa din niyan sa'yo. Ang sagot po ng Panginoon, yes. Amen? No. Dapat amen pa din tayo. Bakit hindi ka na tinutugon sa pinapanalangin mo? Kasi bibigyan ka niya ng the best for you. Sige, parang Panginoon. At ang huling sagot niya, wait. Hinahanda ko pa. I'm still cooking it. Gusto ko, ready ka? Ready siya? Ready ang lahat. Perfect. Hindi delay. Perfect timing. Amen? Pero tayo, naiinis, nagagalit. Wow! Sana hindi, kapatid. Sana hindi. Dapat manatili tayo. For our God truly answers prayers without delay. Diyos lang ang pwedeng magsabing, wait anak. Dapat yung anak hindi nagwe-wait. I mean, pag inutusan, hindi nagwe-wait. Si God magwe-wait. Wait lang, eto pa. Hindi ka pa handa. Wait lang. Kaya ang sagot ng Diyos, yes, no, wait. Kung ano man yun, dapat manatili tayong tapat.
At tulad po ni Eliezer, mission accomplished. Nung may isasama niya na si Rebecca sa bayan ni Abraham para makilala si Isaac, ano po bang nangyari? Ano po bang ginawa ni Eliezer? Nakinig, nag-obey, lahat ng pangangailangan, hinanap, wow, tinugon. Tatapos ba doon ang kwento ng pagiging faithful servant, yung servant na mayroong pagmamahal ni Eliezer? Hindi. Kasi dun sa malapit na sa dulo ng chapter 24 on verse 52, when Abraham's servants heard their words, yung words ni Laban, Rebecca, ng mga pamilya, he bowed himself to the earth before the Lord. When the mission was accomplished, Eliezer, the servant, the faithful servant, worshiped God. Kapatid, tayo kung meron din tayong mga accomplishments, dapat hindi sa ating sarili yun. Dapat yung glory, binabalik natin sa Panginoon. Amen? Sabi nga nung kanta natin, glory belongs to the King of glory. Kaya lahat ng accomplishments natin, maliit, malaki, sobrang liit, sobrang laki. In everything, we will bow ourselves unto the Lord in worship. Kasi siya rin yung nagpatupad ng lahat. Yung pinlano mo, yung inihanda mo, yung ipinanalangin mo, ang katuparan ng lahat ng ito ay sa Panginoon at ang gloria ibabalik natin sa Kanya. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kakwento ko na po sa inyo, maraming beses na ako naman po hindi nakatapos ng pag-aaral, pero I had the privilege to work in PhilStar for almost 34 years. At ito po yung aking journey sa Philippine Star. Unang pasok ko po doon, 1991, Collection Section Head. Wow. Sasabihin nyo, bigatin pala talaga si LBM. Huwag po kayo mag-alala, yung Collection Section Head, ako lang po mag-isa yan. I'm the head, the tail, the feet, the hand. Bago lang po yung department, ako lang po yan. Lahat ng trabaho akin. Trinabaho po lahat yan, and I was transferred, promoted, hanggang po sa dulo po ng aking career sa Philippine Star, Circulation Director po ako. Doon na po ako tayo na nagretiro. Nalulungkot po ako kasi sabi ko nga, ayoko talaga ng director, mas gusto ko talaga artista. Sabi ng iba, hindi naman bagay. But kidding aside, I believe I've done my best. I gave my best. I did my with much excellency and much faithfulness sa aking trabaho. Meron pong kahatian. Gusto ko rin pong pakita yung journey ko sa Church of God. 25 years na po ako sa Church of God. 99, 2000 pa po ako dito, doon pa sa may UMC. Nagsimula po ako ng, ito po yung journey ko. Ayan. Simula po akong susi. Hindi po ganitong susi. Ayan. Hanggang yan po yung journey ko. Ano po ba yung susi? Lagi ko po kasing naririnig. Pag may ano, bro, saan ka? Ay, ano lang ako, Zimbabwe ako. Zimbabwe. Okay, Zimbabwe. Tapos na-realize ko, hindi pala ako Zimbabwe. Susi talaga ako. Ako po ay Simba, uwi, sugal, inom. Grabe ang buhay ko. No, 99, 2000, hanggang 2004. But when I came to know the Lord Jesus Christ, talaga, nagsisimba po ako pero hindi totoo na Kristiyano kasi hindi mo naman sinusunod si Master. Di ba? Pag Kristiyano ka kasi, tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and your Master. Dapat sinusunod. Ako hindi naman ako sumusunod sugal-inom pa din Pero 2004, eto na, born again ako. The old is gone, the new has come. At yun na po yung naging journey ko. Bible study worker, leader, cluster head, cluster leader ng cluster 5. Naging CLDP teacher po, minister. And yung last ko po gaya ng sinabi ko nung March, ako po naging team leader ng Bicol Mission Team. Amen? Tapos na po yun, nung March pa po yun. At talaga naman po, tinoto ko rin naman po ang lahat ng
At ito po yung commissioning namin ng Bicol Mission. Di ba? Ginawa po yun sa Balilag, March 15 po yan. At ito po yung praise report. Nakita na po natin yan ng Bicol Mission. Kaya salamat po sa lahat ng nagsusuporta, sa WayJ, sa mga mission. Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong sumuporta kasi maraming kaluluwa ang nababago. Ang na-evangelize po dyan, ilan? Halos 600. Wow! Di ang daming selebrasyon sa langit. Praise the Lord. Ang daming nabigyan ng Biblia. Mahigit 700. Hindi ako nagkakamali. 733. Wow! Praise the Lord. Ang salita ng Panginoon ay nagbabago ng buhay. Kaya huwag tayong titigil, maging faithful. Di ba? Sa pagbibigay. Ano man po yung role natin? Wow! Kailangan nating gawin ang gawin yan. Maliit yung role mo, malaki ang role mo, malaki ang ginagawa mo sa opisina, maliit ginagawa mo sa ministeryo. Wow, wala pong diferensya yun. Kasi po ang sabi, faithfulness knows no difference between small and great duties. Sabi po ni John Ruskin, wala pong diferensya ang maliit at malaking gawain. Maging faithful ka dyan. Buhusan mo ng pagmamahal ang lahat ng ginagawa mo. Dapat, tapat. At alam niyo po ba na dapat talaga tapat? Kasi ang tapat, wow, basahin mo man pakanan, tapat. Basahin mo man pakaliwa, tapat. Bali-baliktarin mo, tapat. Tapat ka ba, kapatid? Kahit bali-baliktarin ka, tapat ka ba din? Kasi ang Panginoon natin, tapat. Amen? Kaya dapat talaga tayo ay maging tapat. At kung tayo'y tapat, wow, napakasarap naman. Sasabihin sa iyo ng Lord, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. Maliit pero faithful ka. I will set you over much. Bibigyan kita ng mas madami. Enter into the joy of your master. Wow. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pala dapat, tapat. Kaya yung kapatid, kung tingin mo, paano ba ito? Paano ako magsisimula? Hindi pa nga ako nagsisimula, paano ako magiging tapat? Alam nyo, sisimulan natin yan sa paghakbang, sa pagbibigay ng buhay natin sa Panginoong Jesus. Kung tingin mo, hindi ka pa nakakasimula at gusto mong magsimula ngayong araw na ito para maging tapat ka sa harapan ng Panginoon, pwede ba tumayo ka sa iyong upuan, kapatid? At kung tingin mo naman, naglilingkod naman ako, nakasimula na ako, pero sa journey ko, atras abante ako, minsan 100%, minsan 50%, hindi ka talagang tapat. Pwede ba tumayo ka din? Kasi gusto natin ngayon, sa salita ng Panginoon, maging tapat tayong lahat 100%. Tulad ng pagiging tapat ng Diyos sa atin. Kaya ngayon kapatid, as the praise and worship sing, pwede ba lumapit ka rito, ipapangadalahin ka namin? Para bigyan tayo ng lakas ng loob. Pagkaunawa, para maging tapat tayo sa Panginoon natin. May nakatingin man sa atin o wala. Sige kapatid, lapit habang umaawit po ang ating praise and worship team.